Hello guys! Shoutout sa inyo mga kapwa ko technician dyan. Kamusta na kayo? At matagal akong hindi nakapag-vlog about sa pagre-repair. Ngayon, dahil ngayon sa birthday ko at naging busy ako nitong nakaraang linggo. Kaya tara na! Proceed na tayo! Bush! Ayan. Okay guys, ang ating gagawin ngayon ay Realme 6. Ito ay Realme 6 guys, ito ay nabasa. So that's why hindi ko ino-open, Hindi ko ino-open kasi nagluluko na yung touch saka yung LCD. So ang gagawin mo diyan, dapat pag nabasang ganon, kung kayo may cellphone nabasa, kahit hindi technician, huwag niyo nang i-open or i-charge guys kasi masusunog. Punta nyo kagad sa mga cellphone shop, lalo na kapag yung ipapakita ko mamaya, hindi nyo makita yung kanyang camera, may mga basa na ganon, may tubig-tubig na. So that's why guys, kailangan nyo nang dalhin sa cellphone repair shop para magawa na ng technician. So tayo naman mga technician guys, huwag na nating subukang i-charge pa or panda rin, patayin na kagad. And then gawin na natin, presyohan na natin, at yan nga, kasi nagluloko na yung LCD touchscreen. Tapos wag mo na rin patagalin, dapat linisan na. Okay? So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano linisan na from board hanggang dun sa mismong loob ng LCD. Kasi malamang salamang pati yun sa LCD sa loob ay basa. So, okay, makikita natin mamaya kung may kalawang na siya, nagi-green-green na sa loob ng LCD. So, make sure lahat talaga is tuyong tuyo. Okay? At etong cellphone na to, nakita ko meron na siyang lamat sa gilid. Okay? Which is okay lang, Basta importante yung mga piyesa, guys, na yung mga piyesa niya is malinisan talaga. Okay? At yung basa niya na yon, matutuyo rin yon. Kaso may konting lamat lang. Okay? So, tara na guys, at lipat na tayo dun sa repair station natin. Hindi ko na lang kasi pinakita kasi makalat, dito na lang ako nag-vlog sa may mesa ko. Huwag doon kasi makalat talaga. So, tara na, okay?
Okay guys, alam ko meron na naman kayong natutunan doon ha. Marami kayong natutunan doon or isa lang pero parang marami ano. Pero guys, ganun lang talaga, kailangan mo malinisan. Ingatan yung LCD pagtanggal. So nakita nyo doon, shortcut ko na lang ha. Shortcut ko na lang yung pagtanggal sa LCD kasi hindi ko yung na-videoan. Kailangan ko mag-concentrate. Sa LCD niya mismo guys, kailangan mong ingatan na pagtanggal para hindi mo masungkit. Okay? Yun ang hindi ko na ipakita sa inyo. At kayo mismo mag-aaral na kung paano. Ayan. Pero kailangan mo sabihin mismo dun sa sa customer na 50-50 yung kanyang LCD kasi susubukan natin. Kailangan ko kasi siyang mag-concentrate that time na hindi ko na siya i-video. Siyempre nagsimula ako dito sa gilid. Nagsimula ako dyan sa gilid. Pag nakuha ko na yung gilid, kailangan mong i-hot air yan i-hot air mo unti-unti. So kapag technician talaga kayo, kaya nyong dut-dutin yon. Okay? So pasensya natin, hindi ko na i-video kasi kailangan ko mag-concentrate na natanggalin yung LCD. Pero yun yung proseso. Okay guys, kailangan yung ma-open yung mismong LCD. Makikita mo doon kung may basa o hindi. Nakita nyo naman na basang mayroon na siyang nagkakalawang. Pag tumagal pa yon, masisira na yung LCD. So magpapalit na talaga tayo ng LCD. Okay? So makikita nyo dito, very good naman siya, pinakita ko kanina. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, subscribe naman kayo at i-bell nyo na rin para sa mga notification, para ma-notif kayo sa mga bago nating uploads. Sa mga gusto pang matuto dyan, marami pa tayong tuturo kaso napaka-busy lang talaga ng inyong kaibigan at ang tabayanan nyo lang guys. Maraming salamat sa inyo at ako'y magbababay na. Okay, God bless you all. Okay, bye-bye! Shoo!